Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng unofficial TikTok by PH. Babala ito ni Executive Secretary Recto sa Taong Bayan. Recto nagbabala sa mga taxpayers, bayaran ang nararapat. Nagbabala si Ralph Recto sa mga taxpayer na patuloy na umiiwas o walang balak magbayad sa tamang buwis. Ayon sa kanya, ang ganitong gawain ay nakakasama sa kaban ng bayan at direktang nakakaapekto sa kakayahan ng pamahalaan na magbigay ng maayos na serbisyo. Aniya, paigtingin ng Bureau of Internal Revenue at Pamahalaan ang kampanya laban sa tax evasion upang masiguro na lahat ng nararapat magbayad ay tutupad sa kanilang obligasyon. Binagyan diin na ang tamang pagbabayad ng buwis ay pundasyon ng maayos na pamahalaan at kabuhayan ng mamamayan. Okay, so ito, basahin ko lang yung caption Ralph Recto, kapag hindi ka nagbayad ng tamang buwis, may kriminal na kaso ka at may pagkakakulong. Tingnan natin ang reaksyon. 4,800 ang nag-react. 3,700 ang tumatawa. 919 ang galit. 126 lang ang nag-like, naniwala sa kanya. So halos 99% hindi naniniwala dito sa pahayag ni Recto. Okay, may nag-comment dito. Retired General Carlos Kita. Paano naman yung mga nagnakaw ng buwis ng taong bayan? Dapat sila ang unahing mapanagot. Yan ang masakit. Dahil tayo, bayad ng bayad, pag inilagay sa malita, normal lang yan. Wag na kayong umangal. Yan ang masakit kasi walang pananagutan sa mga kawatan sa kaban ng taong bayan. Kaya nakakaumay, nakakadismaya. Mayroong artista. Sino na ba yung artista? Sabi niya, pwede ba? Hindi na lang tayo magbayad ng buwis? Nagtatanong siya. Hindi rin pwede. Kailangan mo talaga magbayad ng buwis. Totoo naman itong sinasabi ni Ralph Recto na kakasuhan ka, makukulong ka kung hindi ka magbayad ng buwis. Malala ko si Dennis Trillo. Alam mo itong mga artista, ang laki pala ng buwis nila. Regine Velasquez. Nasa 30 to 40% ang nababawas sa kita niya. Kaya umaangal siya sa laki ng buwis na binabayad ng mga artista. Kaya itong si Dennis Trillo, I think last year yun, done, sabi niya, tapos na ako, done paying my taxes. Pwede nyo na ulit nakawin. Kaya, madaling magsalita, magbayad kayo ng buwis. Ang tanong, paano itong administrasyong ito paano ginagastos ng administrasyon yung mga buwis natin? Dalawa yan. Buwis natin plus utang. Utang sila ng utang. Tapos saan nila ginagamit? I don't know. Yung mga aligasyon ng mali-maleta, ayaw naman nilang imbestigahan. So, ako, naniniwala ako na may delivery sa mga maleta, sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Inaamin naman ni Ombudsman Boying Rimulya na yes, totoo, kailang hindi lang Marcos Jr. administration ang maleta. Meron din panahon ni Duterte. Yes, kahit kanino, basta imbestigahan nyo. Pera namin yan. Masakit para sa amin. Senator Lacson, sabi din niya, for sure, may delivery. Kailang,
Alanganin ako, mathematically impossible yung 805 billion. Ay di ba halang 500 billion lang? Pera pa rin ng taong bayan yon. Dapat imbestigahan nyo. Wala eh. Ang daming rason. Si Senator Lacson ayaw niyang imbestigahan. Huwag muna yung 18 kasi April 14 may investigasyon. May hearing ang Blue Ribbon. Huwag muna. Baka makukulong lang sila. Wala tayong sapat na kulungan sa Senado para ikulong ang 18. Ganon ang kanyang reasoning. Kaya wag na tayong umasa na may mapapanagot sa mga magnanakaw sa taxes natin. Ang napapakulong pa lang, Sara Diskaya, mga malilit na kontraktor, and ex-Senator Revilla. Sila lang. Wala na. Yung ICI, may inirekomenda na 8 ata, kailang mga maliliit na mga isda, hindi yung big time. Sino bang big time? Kung pakinggan ninyo, kung paniwalaan natin si Congressman Edgar Erese, sabi niya, ang Pangulo. Dahil siya ang nag-approve sa lahat. Siya ang utak, siya ang ugat ng nakawan ay ang Pangulo. Ganon din ang sinasabi ni ex-Congressman Defensor. Pangulo ang pinakautak. Then, down the line, yan, Martin Romualdez, Saldico, yan ang mga big fish na pinapaniwala ng taong bayan. Kailang lahat sila, except kay Saldico, hindi, safety rin eh. Safe sila. Kasi wala namang gustong mag-imbestiga kay Martin Romualdez at Pangulo. Si Saldico, kahit may warrant of arrest, safety naman siya sa Portugal. Hindi namang kayang huliin ng administrasyong ito. Kaya ano pang aasahan natin? Umasa na lang tayo sa 2028. Yan. Nangako si BP Sara na yung mga nag-traidor sa akin, personal na trinaidor nila ako dahil sa politika, walang problema yon. Ang hindi natin palalagpasin, sisingilin natin yung mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Di ba? Ang sarap pakinggan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, so inaani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga ika-repair tungod sa kalisod. So mao na ni ang yero nga among gihatag sa mag-atop karon. Lalo na tayo nga mo sa yan, para hindi ka magpili. Og karon humanagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga mga yero nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga ang among 30 na katuig na pulian sa
tabang sa sin. Sulbad na gyud ang among atop di na mimuulanan kay ang among kuana na kuana gyud na dunot na Tungod sa ulan. sa ulan. Oo, sumo na ni ang kuan sa log ila ante. So salamat kayo ante. Salamat.